Alright, so andito na tayo sa last part ng ating piso course. So, unahin na natin or start na natin. So, ang trading psychology is all about managing your emotions. Kapag nagtitrade ka, so lagi niyong tatandaan na ang trading is sobrang risky at every decision mo can affect your money. Even pwedeng lumaki yung pera mo or mabawasan. So, magi-start lahat yun sa decision mo. So, paano ka makakapag-decide ng maayos? So, isang tip na dyan is intindihin mo ang trading psychology. So, bibigyan ko kayo ng few concept ng trading psychology para magkaroon kayo ng idea kung ano ba ang trading psychology. Unahin na natin dyan si patience. Sa trading, sobrang halaga ng pasensya. Bibigyan ko kayo ng isang example. Before, meron akong strategy na halos araw-araw akong nagtitrade. So, sobrang stressful. Every minutes, every oras, naghanap ako ng open position. Hindi ako napapakali ng wala akong open position. So, sobrang stressful niya. Then, naghanap ako ng ibang approach na kailangan lang is mag-aantay muna ako bago ako makapag-trade. So, now, yung 10 trades ko before is pag kumbaga i-compare natin siya sa one trade ko ngayon, minsan 2 days, after 2 days or 3 days pa nakakapag-trade. Yung isang trade ko na yun can cover all the profits ng araw-araw ko na pagte-trade before na 10 trades or minsan nag-15 trades pa ako per day. So imagine na less ko na yung stress, nakakagawa pa ako ng ibang bagay, 'di ba? Meron pa akong time management compare dati na puro trade lang. So mas less na yung stress ko, hindi na ako prone sa burnout, et cetera. So, sorry, excuse me, umubo lang. So, anong difference nun? So, dati, hindi ako marunong magantay. Pero ngayon, kaya ko na magantay. Kahit gaano pa katagal yan, pero once na nakitaan ko ng opportunity, willing ako magantay, pero sure ball. Hindi siya 100% siguro dahil kaka-start pa lang kayo, pero ako na nakaka-experience, then lagi ko siyang ginagawa. Let's say, sabihin na natin na 90 to 95% is nasusunod kung ano man yung plano ko once na mag-antay lang ako. Okay? Kasi syempre, kapag yung preparation mo is sobrang haba, yung opportunity na yan is madali mo siyang ma-anticipate or madali mo siyang masusundan. Maliban na lang kung ngayon, nagpe-prepare ka, then next minute, naka-open position ka na kaagad. So, mahihirapan na kaagad ako nun makapag-decide kung ano yung next move ko. Next naman is emotions. Kapag nagtitrade ka, common na yung makaka-feel ka ng iba't ibang emotions like excitement, fear, or greed. So, sobrang importante na ma-recognize mo yung mga emotions na yan para di kayo makontrol or ang magiging decision nyo. Kasi ang chance dyan, once na nakontrol kayo ng emotions nyo habang nagtitrade kayo is, for example, maganda naman yung position mo. Diba? Sumusunod naman sa plano pero malayo lang sa take profit. Then nakakita ka lang ng konting pagbagsak, natakot ka na, then kinlose mo na agad. Then maya-maya lumipad na ulit yung market. 'Di ba? So, ang nangyari do'n pinangunahan ka ng takot mo na baka mag-break even or ma-stop loss ka kaya kinlose mo na lang kahit maliit yung profit mo, 'di ba? Pero wala siya sa plano, 'di ba? Pero kinlose mo kaagad siya. So, ayun yung isa sa mga example na puwedeng makaapekto ang emotions niya sa trading. So, kaysa na inantay mo na lang, 'di ba, nagantay ka na lang na or sinunod mo yung plano kung mata-take profit ka ba or may stop loss, ang nangyari pinangunahan ka ng takot mo, then ang nangyari sumunod naman sa plano mo pero napa-out ka kaagad, okey? Next naman is disiplina. Being disciplined means pagsunod sa trading plan and not letting your emotions lead your decision. It's all about pagsunod sa rules, sa strategy, sa plan mo para ma-avoid yung mga impulsive or emotional decision na can lead to losses. Okay? So, ayan yung mga mahihirap, ayan yung tatlo na yan, yung mga kailangan yung ma-train throughout your trading journey. Kapag hindi ka pasensyoso, kapag nakokontrol ka ng emotions mo, every trading decision mo, pag hindi ka disiplinado, ang sobrang haba ng magiging trading journey mo. Like 2 years, 3 years, wala ka pa rin nakikitang progress. Okay? So, maybe masyado ka na naka-focus sa technical analysis, di mo napapansin 'tong tatlong 'to. So, now binibigyan ko na kayo ng hint kung paano niyo mapapadali ang mga trading journey niyo, nasa inyo na lang 'yan siyempre, kung paano niyo siya i-e-execute. Kasi ako is hindi ko kayang ako mismo yung magtrabaho nito para sa inyo.
hindi ko pwedeng i-train yung sarili ko para gumaling kayo. So kayo mismo yung magte-train yan para sa sarili niyo. So next is paano niyo made-develop ang patience and disiplina tsaka yung emotions niyo. Una, set clear and realistic goals and also time frame. So for example diyan, isang example na diyan is mag-set ka ng goals na 100% gain. Let's say 100% gain in 1 year or 2 years or 3 years. Ganun yung mga realistic na goals nun, na pwede mong madoble yung account mo after 2 years or 3 years. Pero yung madodoble mo yung account mo in less than 1 month is impossible yun. Pero ako nagawa ko siya, syempre dahil meron na akong proven strategy na ginagawa ko pa ulit-ulit ng ilang months or ilang years ko na siyang ginagawa, that's why kaya ko siyang gawin. Pero kayo as a beginner, mag-set lang muna kayo ng mga realistic goals and time frame. Okay, baka gusto nyong i-turn yung 1,000 nyo into 1 million in just 1 week. Di ba? So, hindi siya realistic. Pero possible siya, yes, possible, pero hindi siya realistic. So, kung magagawa kayo ng goals, for example, nag-expect naman ako sa inyo, yung iba siguro sa inyo, may mga source of income, may mga investments na, may mga savings na, let's say, meron kayong 1M, yung 1M na yun is kikita lang ng 10% after 1 year. Mas realistic yon. So, yung 1M nyo, kikita lang ng 100,000 for 1 year. Mas realistic yon. Okay, compare sa yung 50K nyo, gagawin yung 1 million or 5 million in 1 year. Sobrang, hindi na yun realistic. Okay? So, ako, ipopromote ko dito sa group natin na more on, which is yung side ko, which is yung trading style ko, na pa 5 to 10% per month lang, pero consistent siya every month. Okay? So, next naman is follow a trading plan. So, itong follow a trading plan is madami naman ng merong mga trading plan, pero minsan yung iba sa kanila is hirap na hirap sumunod sa rules. Dahil ang gusto nila lagi is parang pinipilit nila every time na meron silang analysis is tama sila. So hindi nila tinitingnan yung opposite. So kung bias nila is long, di na nila tinitingnan yung possibility na bumaba yung market. So ang mangyayari kapag bumaba yung market, mas stop loss sila, then nawawala na sila, di na nila alam paano sasabayan yung market. Okay, so ayun, sunod kayo sa trading plan nyo para dagdag yan sa na ma-practice nyo yung patience, emotions, tsaka disiplina nyo. Next is start with demo. So itong start with demo is dito na matitrain yung patience nyo, yung disiplina nyo, tsaka emotions nyo. Kasi hindi naman kayo kumikita dyan ng pera. Okay? So doon nyo na matitest kung maiinip ba kayo, di ba? And nagpa-practice pa lang naman kayo eh. So anong rason para maggamit pa kayo ng or mag-add na kayo ng pera? So practice with demo. Next naman is analyze your trade. After ng trade is screenshot nyo, alamin nyo yung thought process nyo, bakit kayo nag-entry doon, bakit yung stop loss nyo nandoon, bakit yung take profit nyo nandoon. Then pagsamasamahin nyo lang siya sa journal, for now hindi nyo pa yan malalaman kung ano bang purpose niyan. Or so kahit sabihin ko naman na ngayon. So ang purpose niyan, after ng 1 year, babasahin niyo yan lahat or after ng month. Then i-analyze niyo kung ano yung performance niyo kasi doon niyo makikilala yung sarili niyo after nung trade. Okay? After niyo ma-close yung trade na yun. So paano ba kayo mag-isip, ganyan. Then doon na kayo mag-fix. Okay? Ano yung i-fix? Kunwari, ay tama naman yung analysis ko pero kulang ako sa trade management. Then next month mo, focus ka lang sa trade management. Oy, maayos na ako sa trade management, ang problema ko na lang entry. Next month mo naman, focus ka lang sa entry. Ganun, hanggang ma-master mo na lahat ng parts. 'Di ba? So, analyze your trade. Next is take break and rest. Ito yung pinaka-importante for me Ito yung pinaka-importante sa trading. Kasi ako yung, di ko alam, siguro meron naman rin naman kayong mga kakilalang iba. Pero ako kasi yung trader na meron akong goal for 6 months tsaka 1 year. Kapag nakuha ko yung goal ko for 6 months in just 2 months, yung natitirang months like 4 months ko is pinapahinga ko na lang siya. So ngayon, meron akong yearly goal which is naabot ko na siya. So itong mga natitira kong months is rest day ko siya or rest ko na siya, pahinga na lang ako. Pero habang nagpapahinga ako, meron akong ginagawa na related sa trading, which is nagtuturo ako sa inyo, 'di ba? Kasi once na dumating na naman ako, sabihin natin sa trading season ko, inactive na naman ako sa social media niyan. Hindi niyo na naman ako makikita sa social media. Okay? Kasi naka-focus lang sa trading ko, 'di ba? Pero ngayon, nagtuturo ako sa inyo, nagse-share ako ng knowledge, ganito, ganyan, pero related pa rin siya sa trading, 'di ba?
pero nakakapagpahinga ako. Yung utak ko nakapahinga siya, nagke-create lang naman ako ng video, tapos yung mga editing ko ngayon 'di ko na masyado siyang pinapahirapan para less stress ako sa editing. Kumbaga minsan nga may mga maririnig nga kayo sa video ko na nabubulol-bulol ako, so hindi ko na siya 'di ba? So, napakaimportante ng pahinga sa trading, okey? Hindi porket sabihin nating, consistent trader ako every month, every day nagte-trade ako. Pero nakaka-drain yun, okey? Nakaka-mentally exhausted yun, okey? So, ayun matuto kayong magpahinga, then ayun, I think yun lang naman yung trading psychology. Then pag-uusapan na lang natin 'to sa mga post ko ng mas detailed, kasi dito sa video is binibigyan ko lang kayo ng insight or idea kung ano ba yung specific topic like trading psychology, okey? So yun lang muna for now guys, see you sa next wala na palang next, ito na pa yung last. So, ayun. Recap ko lang, ang purpose ng group natin is para sa mga beginner traders. Wala pa dito yung mga advanced topics natin. Okey, wala pa dito yung strategy ko, wala pa dito yung paano talaga ako mag-trade, wala pa dito yun. Tinuturuan ko lang kayo dito ng basics ng trading para maintindihan niyo kung ano yung pinapasok niyo. Kung gusto niyo bang ituloy 'to or ayaw na. Okey, so kung gusto niyong ituloy puwede niyo akong i-contact then i-add ko kayo dun sa group natin na mas advance, which is mga committed trader na yung nandodo'n. Kasi nandito sa group natin is mga nag-e-explore pa lang 'yan. Kung gusto pa ba nilang mag-trade or ayaw na nila, gano'n lang 'yan. Yung mga nasa group ngayon hindi lahat 'yan magpu-pursue ng trading. Yung iba diyan, ano lang parang nakikiramdam pa lang kung para sa kanila ba yung trading or hindi. That's why ginawa natin 'tong group sa ganitong kamura para hindi na sila magbayad ng 100,000, 50,000 para lang malaman kung gusto ba nila talaga yung trading, 'di ba? So yun lang muna for now guys, see you sa next wala palang next. See you sa group. Ayun, so be active, ayan, heart niyo yung mga post ko, share niyo ganyan. Ay bawal niyo palang i-share kasi private. So yun lang, comment lang pala kayo ta's react ng heart. So yun lang, congratulations natapos niyo 'tong video natin lahat-lahat. So yun lang, ba-bye.